Ulitin ko po, yung word na info dumping and oversharing, ingat po tayo sa paggamit niyan ha, kasi hindi po siya automatically negative. Sabi nga po, rather than viewing info dumping as something to be suppressed, okay, kaysa po sa, hindi po natin tinitingnan ang info dumping at oversharing as negative, kaya kailangang alisin or kailangang putulin or kailangang itago, no? Dapat po nating maintindihan at malaman kung ano ang halaga nito. Kasi para po sa mga nakakaranas nito, ang info dumping po ay nakaka-stimulate ng brain, nakaka-provide ng sense of satisfaction, and nakaka-fulfill sa need for engaging deeply with the subjects of interest. So itong practice na ito po ay makakabigay ng structure at saka makakapag-enhance ng social connections, particularly po doon sa communities na nag-share ng similar interests. Actually, kung siguro tingnan natin yung standard communication, ito yung tinatawag natin brainstorming. Di ba sa brainstorming ay everybody gets to put their brains in the plate kung may plano kung anong gagawin, paano gagawin, anong gagawin, mga ideas, ganon. So, ngayon lang ito lumabas halos, yung may tinatawag lang trauma dumping, yung mga ganyan, no? Oversharing, parang nagkita lang kayo tapos ang dami na niyang na-share sa'yo, nasabi sa'yo. Minsan negative ang pick up natin nito. Kudaho po tayo mga katiwala because if an individual is neurodivergent, ganun talaga siya. That's really his or her communication style, no? Communication style. Ito yung isang communication style na nagbibigay siya ng maraming impormasyon tungkol sa isang topic. Halimbawa, mga special interest or hobby. Yun po yun mga katiwala. Kaya hindi po siya masama. Hindi siya masama. At kaya nga talaga sabi ko minsan, alam mo, nagkakaroon ng problema ang communication kapag nagkakaroon po ng wrong interpretation or judgment. So kung nakikipagkwentuhan ka sa isang tao, makinig ka sa kanya. Huwag mo siyang tingnan, huwag mong i-analyze yung personality niya or huwag mong i-judge yung pagkatao niya na habang nagsasalita siya, ay madaldalon siya, ay chismosa siya, ay grabe na siya ang sinishare. Na? Imbes baga na maging grateful ka kasi may kausap ka na ganun siya ka kwento, ganun ka high level ang kanyang intensity mag-share. That is a gift. Para sa akin, it's a very beautiful moment. Kasi hurting yan sa mga taong nadja-judge. 'Di ba? Lalo na kung neurodivergent ang tao. Anong neurodivergent? Yung diagnosed po sila na may autism spectrum tsaka ADHD. So hurting yan kasi wala silang intensyon na magsakit ng kapwa sa kausap nila kasi parang wala na silang interest sa other person, no? So ano bang info dumping? O ito may mga iilan po dito na characteristic. Very passionate in sharing interests. No? Very passionate in sharing interests. Tapos, they have high focus on facts and details. And technical pati ito ha, factual, technical, and detailed. So, ganun sila. And then, yung intent nila, hindi tungkol yun sa magpapa-impress sa'yo. Hindi nila ginagawa yon para ma-impress ka or i-impress ka. Hindi, kundi gusto lang talaga nila yung kanilang sinishare or kanilang yung interest na yon, yung topic na yon. They genuinely love it. So, yun po yung intention nila. Hindi po ito nagpapapapel o nagpapabibo o nagpapabida. Ganun po yon. So, this is a form of connection or a way of expressing excitement. So, yun yung kanilang pinaka-intention. And so, an example nito, halimbawa, yung isang tao, pwede siya magbigay ng detalye tungkol sa ano ang kaibahan ng iba-ibang klasing hayop, no? O kaya bibigyan ka pa niya ng mga scientific terms, bibigyan ka pa niya ng mga patterns ng mga hayop na 'yon. O 'yon. Kaya yung conversation parang naka-focus lang sa kanya, parang siya lang ang nagsasalita. But that is actually a way of telling the other person na they are into the topic. Gustong-gusto nila yung topic na yon. So, yun po yun. So, kung halimbawa ikaw ay nanay, tapos yung anak mo ay may ganyan siyang ugali, di ba?
it should be a grateful moment. Kung hindi man siya diagnosed, then maybe it's good to get a diagnosis, di ba? Kung ano talaga. And kung halimbawa wala siyang diagnosis, hindi siya hindi siya autistic, hindi naman siya ADHD, ibig sabihin interested lang din talaga siya sa topic na kanyang sinishare. Now, ano naman ang oversharing? Ito naman, ang oversharing naman is sharing without social cues. So, kunwari, may isang tao na nandyan, tapos may pabango. Kunyari, may pabango siya na very strong. Minsan, may mga tao na nagsabi na, ano bang pabango na yan? Sino bang pabango na yan? Ang baho-baho o yung mga ganyan. So, hindi ka sensitive sa kapaligiran. Now, nangyayari yan kapag hindi niya nare-realize ng tao na may mga certain topics na personal or private for specific social settings. Kasi nga, kung ang isang tao ay neurodivergent, medyo may mga kakulangan when it comes to social skills kasi hindi siya katulad ng regular na conversation o social setting. May mga ganun talaga. So ulitin ko, kung halimbawa ang anak po ninyo ay autistic o kaya may diagnosis, sabihin po ninyo yan sa mga teachers nila, sabihin po ninyo yan sa principal or sa kanilang counselor kasi makakatulong pong mabuti na maintindihan kasi alam nyo, may possibility na mas ma-misjudge ang anak ninyo sa school, di ba? May possibility na ma-misjudge ang anak ninyo sa school or ng mga kaibigan niya. Baka akala ng mga kaibigan, napaka-self-absorbed ng taong ito. Parang hindi na kami nakakasingit sa usapan. Parang pag binanggit mo ang isang topic, kunyari nagbanggit ka lang tungkol sa kalabaw, alam niya lahat ng kulay ng kalabaw, pati buhok ng kalabaw, pati diametro ng sungay ng kalabaw, pati ilong ng kalabaw, pati bakit naglalaway, bakit nagpapawis yung ilong. Things like that. Kasi ganun sila ka-passionate sa isang topic. So, baka ma-misinterpret. Kaya importante na tayong mga magulang, number one, kung meron tayong napapansin na parang nako-confuse tayo sa ating mga anak, then let's go get a diagnosis. Sino po ang pupuntahan natin? Marami po yan. Siyempre, punta muna tayo sa psychologist, psychiatrist, or maybe punta po tayo sa isang developmental psychologist, di ba? Or psychiatrist. So, doktor ang hahanapin natin. Kung wala ka pong alam, go to a doctor and then the doctor will refer you to another specialist doctor. Di ba? Ganun po yun. So, may mga ano yan eh. Ang nangyayari lang kasi minsan sa atin, yung trauma, yung ngayon, stigma, 'di ba? Stigma. Parang akala natin pagka ang anak natin may diagnosis na ADHD siya o kaya autistic siya, parang may sakit siya. Hindi po sakit. Hindi po sakit itong neurodivergence. Tandaan po natin 'yan mga nanay. Kailangan po natin maintindihan na ang anak natin ay kakaiba lang talaga po sa iba nating anak. Kakaiba sa ibang bata. So kailangan natin maintindihan at makita yung kaespesyalan nila, yung kakaibahan nila. May mga napanood niyo po yung Korean novela na Extraordinary Attorney Woo, o panoorin niyo po 'yan. Autistic lawyer po siya. Autistic lawyer, Attorney Woo, ang galing niya po, ang galing niya. So, maganda po yung mga ganitong bagay. Tapos kung halimbawa, meron po tayong mga hindi naiintindihan, then maybe we can talk to a counselor para mas maintindihan po natin yon. Sino itong nagbabangkahay sa akin dito? Ay, ang aking pinsan from Saudi Arabia. Ano, buntis ka na ba, be? Okay, good day. Watching from Bahrain, ang aking pinsang si baby. And so, how do I say it? Assalamualaikum. Assalamualaikum assalam. Paano ba yun? Okay. And happy listening kay Nonoy and kay Joyce. Maraming salamat sa pagsilip. So, yun. And then, ano po sila, yung oversharing, direct communication style. Parang prangka-prangka. Walang filter-filter. Tapos, very straightforward, very honest. So, ganun sila. Walang filter yun ang oversharing. Tapos, ano ang intent nila? They wanted to build trust. They wanted to communicate transparently or explain their feelings or challenges in a clear way. So, ganun sila. Ang intention is bakit ka straightforward nila? Para magkaroon ng tiwala sa isa't isa. Para magkaroon ng transparent communication. Para mag-explain ng feelings. So, minsan, hindi natin agad-agad nakikita na
na ganito ang intention nila kasi sometimes pinipersonal po natin o kaya nagiging uncomfortable tayo sa mga ibang topic. Halimbawa, sa isang group setting, no, may isa na nag-overshare at nag-start siyang magkwento or magsalita about personal challenges. Tapos may sensory overload. Ano ang sensory overload? Yung detalyado yung pagsasalita na parang napipicture mo na kung ano yung nangyari talaga. Tapos mga medical issues na hindi niya nare-realize na overwhelming yun or too intimate yun sa ibang mga tao in the group. So parang ang tingin natin, parang napaka-insensitive nila. Pero actually, yun ang kanilang communication style. So tandaan natin kasi tatapusin ko na itong part na ito kasi mamaya magpunta na tayo doon sa isang topic. Ang oversharing and info dumping ay hindi po masamang bagay. This is a way of communicating, this is a way of connecting and establishing trust and open communication with the person. Um, Sabi ng anak ko kanina, maganda daw na pag-usapan yung paano mo i-guide yung anak mo about making friends without imposing. Kasi totoo na sa mga edad ng mga kabataan natin ngayon, ang pinakamalaki talagang bahagi sa buhay nila ay barkada. Whether we like it or not, yung teenager natin ngayon. Sa mga bata, toddlers, elementary, medyo manageable pa yan. Pero once ang anak natin ay nagtungtong na sa teens niya, 13, pataas, medyo meron na yang independent sa pagpili ng kanyang kaibigan. 'Di ba? And minsan, nanonotice natin na parang hindi natin gusto yung mga type of friends niya. O kaya naman, parang hindi siya nakakakuha ng tunay na friend. So, ang tanong, paano ninyo pag-uusapan ang tungkol sa making friends na hindi mag-appear na you are actually imposing on something? At isa, yung salita na nakuha ko. The word is collaboration.